4A? Afternoon po. Okay, thank you so much. Ayusin ko lang. Wait lang inaayos ko yung PPT ko. Isip ko kasi kanina, coffee jelly, di ba? Pag coffee, medyo mapahit. Sabay ng tamis na meron nila. May ice cream pa. Ano yan? Ano yan? Sugan ako ba? Yun? Di ba yan? Onwards. Parang feeling ko, dinaw nila yung server natin. Okay. Ayaw niya bayaran yung cloud. Please confirm if visible yung aking shared screen. Kita po sir. Okay, thank you. So, bali ganito, no? Balik muna. Good afternoon, everyone. So, sa CSR2, let's have first yung ating timeline. Okay. So, if you can see on this diagram, you will notice na nung nakaraang first SEM, di ba? So, you focus dun sa part ng designing. That's why yung submitted nyo last time na document is maraming mga diagrams. Kasi hanggang dun lang talaga yung phase ng SDLC natin. Hanggang designing lang and yung architectural design. And then, pagdating ng second semester ng inyong, thank you, ng inyong third year is nag-code kayo. 'Di ba? Tama? And then, bumabalik kayo sa akin every month or at least, 'di ba, ang requirement ay meron kayong 5 na pa-check na may paper na bumalik sa inyo. So, kailangan natin yon. Okay? For the coding. And now, ngayong first sem ng 25-26, fourth year na kayo. So, dito, gagawin natin tong tatlong phase na to. Testing, deployment, and maintenance. Okay? So ngayon, paki-prepare po yung mga bumalik na document sa inyo nung yung 5. So dapat mahanap niyo yung 5 na yon. Ay, ganito? Oo. Oo. Saan yan? Sige. Hindi ka naman uuwi, di ba? Hindi. Wala naman ito si Senyor. Wait lang. Ginugulo ako eh. Sandali. Mamaya. Ito. Sasha, plahin ko. Ang gugulo eh. Okay, game. So, eto na. Next week, sa calendar kasi is meron tayong CCS Foundation Day. So, maapektuhan yung klase natin ng 10, 11, and 12. Okay? Which is, ngayon nga yun, yung schedule nyo ng subject sa akin. 'Di ba? So, ngayon, paki-check nga ng calendar nyo dun sa modality, yung week ba ng 15 August, ng September 15 to 20, ano tayo doon? Online or face to face? Kung nasa inyo yung Shibata, check Anong nga. date ulit, sir? September 15 to 20. Online yan, sir. Okay. Kasi next week po yung face-to-face Sa na. 22. Alright, sige.
So ganito, no? So sa 25 and 26, please mark your calendar. Lagay ko na rin dito. September 25 and 26. Okay, sa araw ng klase nyo ay kailangan nyong kunin yung documents nyo sa akin. Isang taon ko yung tinabi. Okay? So, yung documents ninyo is wala muna kayong gagawin doon. All you need to do is just to get it from me and wala muna kayong babaguhin. There are some documents there that you will find na merong mga comments, may mga sulat. Okay? So, hindi muna yon kasi kailangan ko munang makita dito sa September 25 and 26 na naibalik siya. And then mark your calendar. So most probably September, October 2 and 3. Okay. So dito is yung at least. Yan. So at least sa October 23, meron kayong 75% working system. No excuses dyan kasi remember, 5 beses kayong bumalik sa akin para magpa-check. Not unless, hindi talaga kayo nagpa-check. Okay? Only those who have 5, anong tawag dito, consultation form, ang magpe-present. So, ganito gagawin natin dyan. Sa October 12 to 3, may schedule tayo. I-schedule ko kayo. And you need to show me or present to me yung 75% na nung working ninyo. And then, imamatch ko yan dun sa document. So, meaning dapat dala nyo yung documents na binalik sa inyo plus yung system nyo. Okay? So, ngayon, whatever you put on your documents, hindi na po yun pwedeng baguhin. And kailangan makita ko yan dun sa system. Okay? Ibig sabihin, dapat the system should be aligned to what you propose on the documents. Non-negotiable yun. Remember that the document is yun yung plano nyo na inaccept. And then definitely the system should adapt and adjust according to how you designed and how you present your documents. So ibabangga natin doon lahat ng mga diagrams doon if yon ay naka-align. So ano mangyayari doon? Pag hindi yun naka-align, so automatically yung totality ng result ng hanggang finals nyo ay may bawas na. Ibig sabihin, kung ito ay in real life at hindi nasunod yung plano nyo for me, ibig sabihin you violated our contract. 'Di ba? Hindi nyo siya sinunod. Kumbaga, this is the proposal that you have shown me and this is the contract that I have signed. And then yet, when you present the system, hindi siya yun yung pinag-usapan natin. So automatically, kung whatever you present on that day, automatically may points yon nakatumbas, may rubrics yon. So kung ano yung maging grade, okay, yun yung ibabawas natin sa magiging result ng hanggang finals. Hindi ito tungkol sa kung nakagawa kayo ng output o hindi. Hindi ito basta, may present naman kami, may output naman kami. No? Though this is output based, but the thing is, it should be aligned to what your proposal is or are. Okay? Malinaw po ba yon? Paki-thumbs up nga po yung screen. If clear po tayo doon. Question. Hindi, ano sabi ni Escueta? Anong hindi nakapagpa-check? Ni isang piraso, Escueta, walang napacheck? Sa 5? Sa 5 yon, laging may bagyo, ganun ba? O iisa?
nung 5 checking? One, so isa lang ang napa-check nyo. Kasi impossible yan. Dahil hindi naman sa loob ng 5 buwan ay bumabagyo. Ay, hindi na muna natin yun pag-uusapan. Kasi mahaba ang panahon natin dyan. Yung lahat ng classmates mo rito ay nakalagbook. Alam niyo yan, di ba? Nakalagbook kayo. And even how busy I am, ini-entertain ko yung iba sa inyo. Kahit nag-aantay sila sa labas. 'Di ba? So, ayun yung aantay natin. So, if I were you, you don't need to wait for the face-to-face for you to explain. Just go here next week, Monday, explain. Yung personal, hindi yung ganyang sa chat tayo nag-uusap. Para kung ano man yung mga concerns nyo dyan, ay masabi nyo sa akin. Okay, next week, Monday ha. Tomorrow kasi ay half day lang ako. Meron ako kasing emergency na pupuntahan. O sige, thank you, Miss Ersqueta. Okay. So 75%, malalaman natin 'yan sa 75% based do'n sa mga objectives na pinresent niyo do'n sa document. So kung halimbawa, 6 'yon, 5, o di kung kumpleto yung 5, 100% 'yon, 'di ba? So kung hinati ko 'yun sa 4, di 25% bawat isa. So gano'n yung percentage nun. Okay? So ngayon, halimbawa natapos na yung presentation, okay, at na-grade na natin. So this time, kailangan kasi ganito guys, kailangan ko talaga makita yung working system kasi tignan niyo yung susunod na phase, so testing. Ano yung testing? Hindi natin magagawa yun nang wala naman kayong na-develop na system. Okay, so bibigyan ko kayo ng template para dyan kung paano gagawin yung testing. And then, once na matest na yon, okay, medyo mahaba yun kasi talagang every details ng kabuuan ng system nyo ay may result. Okay, para magkaroon kayo ng imagination kung paano ba yon. So, imagine niyo na lang halimbawa yung login na form. Okay, yung login form nyo, pwede yung mag-produce ng ilang output. So, imagine niyo username, maling password, isa na yon. Okay, isang template yon. Yung susunod, blanco yung username, tama yung password. Pangalawa, baliktad naman. Tama yung username, blanco yung password. Yung susunod naman, parehas blanco, di 4. Di ba? O, panglima, depende no. So, makikita nyo, dun pa lang sa scenario ng login, 5 na yon. Eh what if meron kayong registration? Sa registration nyo ay meron kayong 20 field na sasagutan. At yung bawat 20 fields na yon ay required yung mga fields na sagutan. So, ilang senaryo yon? 20. So, meaning 20 templates na agad yon. O, nakita nyo kung gaano siya kakapal. So, ganun kakapal yung docu nyo. Depende sa mga sample data na in-input nyo ron. Okay? So, ipoprovide ko naman yung template niyan. And then, once na tested na, so sa testing, ganito, after ulit ng testing phase, so mga ano yan, bibigyan ko ulit kayo ng specific date para dyan to present ang naging resulta ng testing. So once na okay siya, then next naman tayo deployment. So dito sa deployment, you will need to go back to the company and then i-video nyo yon na tinitraining nyo yung user sa paano siya gamitin. And then may mga certifications yan and yung mga palitan ng signatures. Okay, kung ano yung mga nilagay nyo dun sa yung parang topology, kung paano yung setup ng system, okay, iiwanan nyo na yun dun. Kailangan kasi may deployment. And then once na yan na matapos yung deployment, and then hihingan natin ng feedback yung company sa naging experience o ano dun sa system. So, mas mataas yung grade if acceptable, ginagamit, gagamitin, okay, ng company. Medyo mababa ang grade if parang mas mainam pang bumili na lang ng gawa na kaysa gamitin yung system. Okay? So, nakuha po ba? Naintindihan po ba yung
tatlong phases na gagawin natin ngayong sem na 'to. Yes po. Okay. So, gano'n siya ha. So, ngayon, Shane, ano yung pinagawa ko sa'yo? Pinaano ko po sa kanila yung sa mga pirma, naka-scan copy po. Okay. Na kanino na? Nasa'yo na? Pina-ready ko po lang sir, di ko pa Sige. Gagawa ako ng Google Meet assignment, Google Class assignment. Ia-attach po ng leader. Okay, inuulit ko. Yung leader ia-attach, yung member, ito-turn in lang. And then, iko-comment nyo yung pangalan ng leader para alam ko kung kanino. And then, out of that submission, doon ko i-determine yung schedule nyo kung sino yung mauunang mag-present sa October 2 and 3. Okay? Pero, yes, Shin. Sir, bali, leader ng overall o yung pang-document po? Hindi, yung project leader. Okay. Oo. Okay na. So, once na matapos kayo dito sa presentation nyo, bali pala, nakalimutan ko. So, October 4 onwards, di pa ako nakagawa ng calendar. Ito na muna yung revision. So, meaning, syempre, kung, di ba dito nabawasan na kasi nga, hindi nyo sinunod or hindi naka-align dun sa document, wala naman tayo na magagawa doon. Alangan namang ipa-adjust ko pa yun sa inyo, it will be too late for you. Kumbaga tatanggapin na lang natin yon na as is. Ang mangyayari na lang, magre-revise tayo ngayon. Okay? Kumbaga nakuha nyo naman yung kumbaga deduction dun sa hindi nyo pagsunod dun sa document nyo. So this time naman, ng October 4, bibigyan ko kayo ng time to revise and to align your system. Okay? Align your document. Baliktad eh. Dapat hindi nga ganun eh. Align nyo ngayon to according dito sa ginawa nyo. Ibig sabihin, kung mali yung diagram, itama. Mali yung database, itatama nyo. Itatama nyo yung lahat ng nakabilog-bilog to na pula. O kung may mga iba pang mga parts doon na medyo naiba. Okay? So, titignan ko pa to, no? Pero ang starting nito, October 4 onwards, revise kayo. And then, bago tayo pupunta ng, anong tawag dito, ng testing. Okay, ng testing phase. Yan. So, yung testing phase, siguro, ano yan, laging almost 2 weeks yan. And then, deployment. Hindi pala. Testing, then presentation ulit. Yan. So, mapapaaga yan. Kasi I am not mistaken last time, medyo nag-hold sa oras. Diba? But this time, aagahan natin. No? So, I've heard na yung capstone nyo is November. So, maybe around October. October tayo mag-i-start nito. Siguro na nga nasa 4th week ng October. Kasi hindi naman na natin siya, hindi siya yung parang kagaya ng 4B na gagawa sila from the start. Okay? Kayo ay meron na kasi 'di ba pinabalik ko na kayo last time. Magpa-check sa Monday. Magpa-check ng ano, Law? Ng ano Yung ipapa-check? sa dito po system po sir. Isa na lang po kulang namin. Sa Monday. Kung pupunta kayo dito ng face-to-face. Sige po Nandito sir, naman punta ako. po kami. Sige, sige. Okay, so after ng testing phase, mga 2 weeks yan kasi medyo matagal na. Then presentation tayo. October yan, mga 4th week. Yan. Para isasabay na natin kung 3rd to 4th week yan, no? Sasabay na natin bago kayo mag-holiday ng All Souls Day. May ipagtitirik tayo ng kandila. Ganon. Isabay yung pagtirik ng kandila. Okay, ng 3rd week to 4th week. Okay, then deployment. So meaning, kung maaga tayo makapag-deploy, ang focus ninyo ngayon ng November ay nasa capstone to na. Kasi yun naman yung para hindi kayo masyadong loaded na mabigatan. Okay?
So more on checking lang naman tayo sa SysArt 2 kasi ang phases lang naman natin dito, testing, deployment, and feedback. Okay? So, gano'n. So, ngayon pala, by the way, magiging strict tayo when it comes to schedule. Okay? So, meaning if I instructed you to submit it on this particular time, you have to comply on that particular time. Kasi remember, in reality, this is ah, anong tawag doon? Time-bound na project. Okay? And yung final output ninyo to your customer is at stake. So remember, di ba, yung meron tayong triple constraints na tinatawag. If babalikan po natin yon, teka lang ha. Mhm. So isingit ko lang. Ayan o. Okay. Ayan o, di ba? So there are three components to make your project successful. Di ba? Yung time, yung scope, and yung cost. So meaning sa time, hindi naman na natin sasabihin lugi kayo because again, kung babalikan nyo yung ito, it's almost 1 year and today. So kung hanggang ano to, mga half, 3 months, 4 months, 1 year and 4 months. As compared naman sa capstone 1 and capstone 2 na halos magkasunod lang na SEM. So meaning ideally, perfect na yung timing na yon. Kumbaga enough na yon for you to come up with your project. Okay? And titingnan natin dito if yung scope nyo nga nasunod. Kaya lang nga, yun nga yung mangyari sa inyo, yung binago nyo yung intended output nyo na hindi nakabase dun sa scope. May minus yun. Hindi naman na natin pinag-uusapan yung cost ngayon, pero in real life, may budget kasi dyan yung client nyo na nagpagawa. And kung pumasok ba yun sa budget. Of course, kung na-delay yung time, dadagdag yan sa cost kasi siyempre nagbabayad kayo ng mga tauhan in real life. 'Di ba? So, ganun yun. Pero ngayon, ang chine-check lang kasi natin dyan is sinusunod nyo ba yung time frame nyo? And pasok ba siya sa scope? Okay? Pero in real life, may factor pa rin ang cost. Pero hindi na natin sa ngayon yun i-apply. Okay? Meron sa part ng document nyo na magdadagdag kayo doon ng costing. Okay? Bibigyan ko kayo ng another template for that. Yung ika-calculate nyo yung mga 5-year projection ng inyong project. Parang gano'n. Okay? So far, hindi ko pa muna yon i-disclose sa inyo. Meron tayong timing for that. Okay? So far, ay ano po ang question dito? May question ba or clarification? So, dagdag ko lang pala, kalimutan ko. Pag nag-face to face tayo, kakausapin ko muna lahat ng leader. Okay? To anong tawag dito? To ask questions kung baka may mga members na. Remember, meron kayong agreement dun sa inyong document. O baka meron na tayong group mate dyan na pwede na nating dispatchahin because of the bridge of agreement na pinirmahan yung lahat. Remember the attendance, agreement nyo, and yung mga deliverables na dapat isubmit. Kung meron, sige, mag-uusap tayo ng dito sa October 2 and 3 bago kayo mag-present. Okay? So para yung mga ganon, ang mga automatic yan, wala na yan, laglag na yan dyan sa section nyo. Kasi hindi siya pwedeng itutuloy niya yung gawa nyo. Lumalabas dalawa. Isang beneficiary, tas dalawa kayo magpe-present. Hahanap siya ng bago. Kaya lang, nasa SysArc 1 yon gagawin. So, balik siya ng SysArc 1. Doon siya mag-present ulit.
Okay? So, parang gano'n siya. Ngayon actually, yung mga nagsi-6 Arc 1, 'di ba yung sa inyo inalaw kayo sa school, eh, yung most of you dito ang kanilang beneficiary. Ngayon, medyo in-upgrade ko siya, kung mapapansin niyo dito sa listahan, 'yan na yung pupuntahan nila. Kita niyo 'yan? May pang national level, puwedeng pang DepEd, Commission on Higher ayun yung mga sample system na gagawin nila, oh. Ayan. Kung hindi naman, oh, yung parang inyo ngayon, eto sila, lokal. Mostly yan yung inyo, eh, 'di ba? And then yung iba sa inyo is specialized, andiyan yung ERIS, specialized. 'Di ba yung mga maliliit na government pa rin. Pero ngayon sila, dito ngayon sila mamimili. 'Pag wala diyan sa listahan, hindi puwede. Gano'n medyo kabigat yung ano. Kasi ang problema itong deployment, 'di ba? Yung iba kasi nagkaproblema sa deployment, if I may share, yung hinanap nila before is mga ano, mga fruit shake, salon. Eh, remember dito nyo yung gagawin. Pagbalik nila ng susunod na 4th year, wala na yung fruit shake kasi nagsara, 'di ba? Oo, nagsara law. Gano'n yung sinabi ko. Kasi hindi siya ano, hindi siya stable na company. Gawin mo fruit shake. Kahit salon eh, 1 year lang pwede na magsara yun. So wala silang binalikan. 'Di ba? Ginawa na lang ng paraan yon para makapasa. Pero ngayon, iniba na. Kaya dito, pag government, hindi naman magsasara ang ano, 'di ba? Ang DepEd, ang CHED. 'Di ba? Kaya may data ka diyan na buhay sa panghabang panahon. Kasi stable 'yan. Okay? So kaya ganun ang ginawa sa kanila ngayon. Medyo mabigat yung requirement para sa kanila. Okay? Then, ito na po yung mga grades nyo. Of course, yung mga documents ninyo na isinasubmit. O, ito naman, ganito. Bigyan natin ng emphasis ito. Okay? So, ito, magkakaroon na yan ng separate na grading. Paano ba yon? So, halimbawa, dito tayo. Documents, di ba? Once na nagsasubmit kayo, yung mga document na isasubmit nyo ngayon ay should be signed by the appropriate person in charge. Of course, syempre, lagi yung prepared by, halimbawa, prepared by documentation leader. And then supported yan by, reviewed by QA leader. And then, approved by, halimbawa, approved by the project leader. So ngayon, pag nagkamali yan, halimbawa, nabuisit ako kasi yung format di sinunod. Sino ang dadalihin natin doon? Of course, si QA. Why? Ni-review mo eh, oh. Para kang gumawa ng ghost project na uso ngayon. Charot! Diba? Yung ito yung project, tapos iniiba-iba gano'n. Walang nag-i-exist na project na gano'n. Nagigigil ako sa mga gano'n eh. So ngayon, pananagutin natin yan hanggang Senado. Yung mga QA na yan na hindi nag-check. 'Di ba? So ngayon, QA, kung sino ka man ngayon, kinakausap kita. Make sure, okay? Siyempre, tandem kayong tatlo. 'Di ba? Pinrepare mo, ibig sabihin, ginawa ni documentation. So meaning, kahit mali, ibinigay niya kay QA. And si QA naman, di naman chinek, tapos inapprove pa ni leader. So, triple kill kayo. Ganon. Nakaligtas ba si technical doon? Ay, syempre hindi. Titignan natin yung system. Remember, di ba? Yung system dapat naka-align sa document. Eh, hindi nga naka-align sa document. Sino gumawa? Eh, di yung technical. Ano yan eh? Damay-damay na ito. Ganun. Okay? Kaya kayo, lahat ng gagawin nyo this semester, gampanan nyo mabuti yung inyong mga roles. Kasi you will be graded separately according to your designations. Okay? So, ganon. O, question. Question natin. O, yung exam nyo ha, presentation. Midterm and final. Kasi 2 beses kayo magpe-present, di ba? Dito sa, ano natin, sa calendar. Meron kayong presentation dito. And then sa dulo, meron pa. Yung presentation nyo, yung dun sa company, sa finals. Okay?
Any more question po? Or clarification? Wala? Okay, sige. So ngayon, ipo-photocopy ko yung logbook and i-upload ko dun sa sa G-class natin ngayon. Okay? And also pala, anong tawag dito? Wala tuloy sa isip ko. Wait lang, iniisip ko pa. Wait. Ano nga ba yung nasa dulo ng dila ko? Wait lang. Sa isip ko, kaya ko to. Wait ha. Teka nga. Iisip pa ako. Aha. Nag-iisip. Teka, ano yung nasa dulo ng di? Kanina iniisip ko yun eh. Nawala tuloy. Please, pumasok ka na sa isip ko. Performance task. Documents. Ano kaya nawala talaga sa isip? Sige, pag naalala ko na lang, ilalagay ko na lang sa GC. So ngayon, ang assignment is upload yung 5 checking sa G class. And also, i-accomplish nyo na yung 75%, okay, na ipe-prepare. So, sino po yung magpapaliwanag doon? Bahala na po kayo. Also pala, baka hindi nyo, yung iba sa inyo, baka hindi nyo na bibisita yung company nyo o yung beneficiary nyo. You may now start going back to them and then inform them na eto yung mga pinaplano nyo. Kasi medyo pabalik-balik kayo ngayon doon. Kasi magpe-present-present kayo doon. Okay? Hindi tayo aabot dapat ng December kasi busy na yan sa mga program-program nila. 'Di ba? Sa mga Christmas party. Kaya hindi tayo magpe-present sa araw na yun. So kung ano man yung kulang, meron kayong hanggang January to comply. Okay? May grupo dito, I think grupo ni Miyabi. Sino yung grupo dito nun? I think sila yon. Tama ba? Yung na-INC na so dapat nakapagpa-check kayo ng 5 times. So paano yon? So kung hindi, dapat makipag-usap kayo sa akin sa Monday para ma-solve yung problem nyo. Yes po, sir. Sige, Arias ha, sa Monday para magawa natin ang paraan na kahit every week dapat makapagpa-check kayo para umabot kayo ng 5 times. Okay? Sige, yun lang naman. Sige po, sir. Noted po. Thank you po. Then, ayun, yung WBS. Teka. Kukunin ko na. Teka, chocolate. Stop. Share. Ito. Okay. So, dapat supposedly, ito ay kompleto na. Dapat ha, kasi kung na-finalize nyo na dapat yan. So, ang idadagdag nyo na lang dyan sa dulo ay yung testing, deployment, okay, tsaka yung feedback. And then, kukunin ko na to. No, ima-match ko na yan doon sa mga submitted document. Dapat yung nagpa-check kayo, naka-indicate yan dito. Yung 5 beses kayo nagpa-check dyan, dapat mag-reflect dyan na nakapagpa-check kayo. Okay? So, ayan, gagawan ko na lang din to ng Google Classroom assignment para i-attach nyo yung updated nito. Okay? So, yun. Okay, so question po, bago tayo mag-end today, tapos dire-diretso na tayo. Yes, Alcantara. Sir, good afternoon, sir.
Sir, Hmm. hanggang kailan po yung deadline ng scan Na- paper, sir? Scan ngayon. Yung Ngayon. 5, oo. Kasi 'di ba nabalik naman yan sa inyo. Ipi-PDF nyo lang yan. Okay, sir. Sir, Ah, paano yung mga, sir, yung mga habol sa Lunes na Hindi, magpapadala? kung ano yung meron kayo until today, isubmit nyo. Okay, sir. Oo, tapos to follow yung kulang-kulang. Para malaman ko sino yung 5, kasi schedule ko eh. 'Di ba? Yung Okay po. presentation. Sige. Okay po, sir. Thank you. Okay. O, sino pa yung iba pa? Wala na? Yes, De La Cruz. Sir, Oh, may PM po ako. ano yun? Ano ba, King? Umayos ka? Po, sir, sa Monday po. Ano meron sa man? May kulang lang din po kaming check. Okay. Pero yung system po namin, sir, is I think, ano naman na. Sa Monday na lang, sir. Sa Monday. O, sige, antayin kita. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome na welcome. Sino pa? Dali. Sa bawat anyas ko. Yes. Sir, papacheck kami ng grupo ko, sir, after neto. Ano Yung yan? sir, sa Sa- thesis. Sa Begway ka pa. Nasa Sis Art tayo. Nasa Capstone ka na. Sige. Hindi ka nagre-reply, sir. Alam mo na ano tayo eh. Nade-depress ako sa DPWH eh. Masyado ko siyang iniisip. Ang dami-daming perang nawala sa akin sa tax. Ay, by the way pala, siguro tomorrow o next week habang si-segue ako ng si-segue ako ng capstone. Okay? Okay lang ba sa inyo sa chapter 4 and chapter 5 para ma-assist ko kayo ano ba yung dapat ilagay doon? Ano ba yung dapat na laman? So, para lahat tayo papasa sa capstone, di ba? So, si-segue tayo next week. So, dapat ready yung mga leader doon kasi magbibigay ako ng mga samples. Kayo nang bahala mag-screenshot doon. Okay, thank you. Wala na po ha. Sige. So, bali tomorrow, meron pa, Shin. Sir, mag-meet pa tayo bukas. Kasi di ba half day ka? Hindi. Kumbaga, binigay ko na in advance itong mga schedule kasi magi-start talaga tayo is after na ma-revise nyo yung document, which is nandun pa tayo sa October 4. Tapusin muna natin na makapag-present kayo ng 75%. And then after that, dun pa lang tayo So kung sino lang yung naka-schedule, yun lang ang pwedeng papasok sa time na yun. Okay? So while hindi pa kayo, so just continue doing your project. Okay? Dun sa mga date na yon. And after that, October 4, dire-diretso na yan. May gagawin na tayo every meetings. Okay? So, ayun lang. Okay? Sige po. So far, yan lang po muna ang updates natin. And tomorrow, wala po ako. May pupuntahan ako. So, mag-meet tayo next week. Hindi rin kasi walang pasok yata. Meron. Foundation Day lang. Gagamitin yung room. So, after that, dun tayo mag-meet. Okay, so with that, thank you for coming and listening, and I hope you are doing your project very well. Thank you so much and God bless. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Okay po. Okay, goodbye.